ang typhoon na si Hana ay nasa bahaging karagatan pa rin dito at wala pa rin nakikitang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kanina alas 10 ng umaga, si Hana ay tinatayang nasa layong 785 kilometers ang layo, east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ni Hana ang lakas ng hangin na umabot hanggang 120 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman aabot hanggang 150 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito pakanluran or westward sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So dahil dito, makikita natin na napakalayo pa ng bagyong si Hana, bagamat makapalang kumpul na kaulapan na dala nito, ay wala pa rin nakataas na warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa at wala pa itong direktang epekto sa mga oras nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa pinaka-latest forecast track natin hinggil nga sa magiging pagkilos ng bagyong si Hana sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So kanina alas 8 ng umaga, ito yung tinatayang location ng sentro ni Hana. At bukas ng umaga, Sabado, makikita natin, malayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa sa layong 455 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Bagamat nasa loob ng PAR, malayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa. Sa darating naman na linggo ng umaga, makikita natin halos nasa northern boundary na ng ating area of responsibility o sa layo naman na 490 kilometers north ng Itbayat, Batanes. At sa darating naman na Lunes ng umaga, makikita nga natin na halos nandito na siya sa area ng southeastern part ng China. Sa layong 805 kilometers northwest ng extreme northern Luzon or nasa vicinity ng Fujian, China. So makikita po natin dito sa ating forecast track, maging yung area of probability, yung parang apa na picture ng ating forecast track, ay hindi tatama sa anumang bahagi ng ating bansa. So patuloy pa rin tayong magmamonitor. Every 6 hours, magpapalabas tayo ng tinatawag nating tropical cyclone bulletin. Dahil nga sa tinatayang forecast track or pagkilos nito sa susunod na 2 hanggang 3 araw, ano nga ba inaasahan natin in terms of paulan? Dahil malayo ito sa kalupaan ng ating bansa ngayon at maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala tayong inaasang epekto nito in terms of heavy rainfall sa anumang bahagi ng ating bansa or malalakas na hangin na dala ni Hana ay hindi mararamdaman sa anumang bahagi ng ating bansa. At dahil dito, wala rin inaasang epekto sa magiging pag-alon mga karagatan sa ating bansa ang pagkilos ng bagyong si Hana sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Subalit, hindi lamang si Hana yung minomonitor natin. Kung makikita natin sa ating latest satellite imagery, bukod sa bagyong si Hana, may 2 pang bagyo na nasa loob ng ating area of responsibility. Yung typhoon na si Saula, yung dating bagyong si Goring, at ito ang severe tropical storm na may international name na Kirogi. So bagamat malayo yung 3 bagyo sa kalupaan ng ating bansa, mapapansin natin yung kumpul na kaulapan, patuloy na pinag-iibayaw ang habagat or southwest monsoon. Mapapansin natin, makapalang kaulapan na umiiral dito nga sa Luzon at maging sa ilang bahagi ng Western Visayas. So para mas ma-visualize natin paano ba napag-iibayaw ng isang bagyo yung habagat, makikita natin dito sa simulation ng surface wind sa susunod na 5 araw. Ito yung bagyong si Saula, yung dating Goring, tinatayang pagkilos. Ito naman yung bagyong si Hana, na sa ngayon nasa loob nating area of responsibility. At mapapansin natin yung inaasang hangin na iiral sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay magmumula pa rin sa Timog Kanluran. Patuloy ang pagpapaibayo ng habagat nitong 2 weather system na to, bukod pa dun sa severe tropical storm dito nga sa may bandang karagatang Pasipiko. So, in terms of habagat, pag-usapan naman natin yan, ano ang magiging epekto nito in terms of paulan. Naranasan natin yung mapag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa maging ilang lalawigan ng Northern Central Zone and Southern Zone. At sa susunod na 2 hanggang 3 araw, may inaasahan pa rin po tayong pag-ulan na dulot naman ng habagat. Ngayong araw, tinatayang 50 to 100 millimeters of rain, posibleng maranasan sa Ilocos Region, sa lalawigan ng Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Samantala, bukas naman, 50 to 100 millimeter, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Ngayong araw hanggang bukas naman, posibleng umabot ng 100 to 200 millimeters of rain mararanasan Metro Manila, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro. Samantala, darating naman na linggo, yung 50 to 100 millimeters of rain, inaasahan po natin sa Abra, Benguet, Tarlac, dito sa Nueva Ecija, ganun din sa Pampanga, sa Bulacan, sa Rizal, sa Cavite, Batangas, dito sa Northern Palawan kasama ang Cuyo at Calamian Island at sa lalawigan ng Antique. Sa linggo naman, yung 100 to 200 millimeters of rain, asahan pa rin Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So para mas ma-visualize natin yung magiging concentration ng paulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw, narito yung isang example ng rainfall forecast.
Kumbaga, makikita natin yung concentration po ng inaasahan nating pag-ulan simula ngayong araw hanggang bukas, Sabado hanggang Linggo na umaga, at maging sa Linggo na umaga hanggang Lunes, mapapansin natin halos nasa kanlurang bahagi ng ating bansa yung inaasahang mga matitinding pag-ulan. Bagamat makikita rin natin, posibleng may ilang bahagi rin dito sa silangang bahagi ng Central Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan. Pero yung magiging madalas na episode ng pag-ulan, asahan pa rin dito nga sa western section ng Luzon at maging sa western section ng Visayas. Kaya ang lahat po, pinapayang pa rin maging alerto sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo yung mga nakatira sa mga low-lying areas. Sa mga areas na malapit po sa gilid ng ilog, baka umahapaw po yung ilog dahil sa patuloy na pag-ulan sa inyong lugar at pwede rin magdulot ng pagbaha sa mga komunidad na nasa gilid ng ilog. Ganon din yung mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung ilang araw nang umuulan sa inyong lugar na malapit po sa mga paanan ng bundok. Kaya sa mga lugar na binanggit ko na posibleng makaranas ng mga pag-ulan dahil sa habagat, mangyari lamang pong patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managing officers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, ang habagat, bukod sa pag-ulan, magdudulot din ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayong araw, asahan ng pagbugso ng hangin dito nga sa Batanes, Ilocos Region, sa buong Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, sa lalawigan ng Aurora, Bulacan, dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa northern portion ng Eastern Visayas. Bukas naman may mga pagbugso pa rin tayo ng hangin na inaasahan dito nga sa may bandang Batanes, buong Ilocos Region, dito sa Abra, Benguet, Zambales, sa Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at yung northern portion ng Eastern Visayas. Sa darating naman na linggo, may mga pagbugso pa rin ng hangin na inaasahan, Batanes, Ilocos Provinces, Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. So yung mapagbugso ng hangin mararanasan or mararamdaman dito nga sa mga lugar na nabanggit natin. At dahil din sa pinag-ibayong habagat, patuloy pa rin inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon ang mga karagatan dito nga sa nakararaming bahagi ng Luzon at maging dito nga sa ilang bahagi ng Western at Eastern Visayas. Yung mga lugar na naka-highlight ng pula, hanggat maaari huwag na pumalaw dyan, yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat dahil inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon dahil sa pinag-ibayong habagat.